humihingi naman sila eh. Oh. Mas lalaki pa yan kung sakali. Humihingi pa naman sila, mga kababayan, ng dagdag na budget. Ay nako po. BP Sara humiling ng mas malaking budget para sa 2025, mga bossing. Nako, may issue na naman po ito. Sabi dito, ibinunyag ni Budget Secretary Amena Pangandaman na ang panukalang 2.37 billion budget na hiniling ng tanggapan ng Vice Presidente Sara Duterte para sa 2025 ay mas mataas ng 8% sa budget ng OBP ngayong taon po. Baka madaming proyekto, mga kababayan. Baka madami. Madami hong gustong gawin ng ating Vice Presidente. Pero sabi ni Champ Oleb, talaga naman, spare tire lang naman siya. Alam niyo po, dito sumasalungat yung mga sinasabi ng mga OTAP vloggers, mga kababayan. Yung mga OTAP vloggers, nung umalis po ang Vice Presidente, mga kababayan, lumabas ng bansa, sabi nila? Pati nahanap nyo ang Vice Presidente, nandiyan si PBBM. Yan, sinasabi ho nila, spare tire lang. O, di ho ba? Spare tire lang. Kung sakali na may mangyari sa Vice Presidente, kung sakaling may mangyari sa Presidente, may hahalili agad. Pero huwag niyong hanapan ng trabaho daw ang ating Vice Presidente. Kung ganon, ba't kailangan pang humingi ng dagdag na budget, mga bossing? Una hong itatanong ng sambayan ng Pilipino dito, mga kababayan, ano na ba ang nagawa o naumpisahan ng ating Vice Presidente? No? Ano na ba ang kanyang nagawa? Sa loob ng 2 taon, meron na ba? Bakit humihingi pa ng dagdag na budget? Yan ho mga bossing. Di ho ba? Ayokong magsabi ng makapal ang mukha or whatever. Kung sakali na mayroong paggagamitan talaga, siguro kailangan ipaliwanag sa taong bayan. Malaman ng taong bayan, OBP, bakit kailangan ng 8% na dagdag para sa budget ng OBP ngayon. Di ba sinasabi ng mga kalyado nyo, spare tire lang kayo, kaya wag hanapan ng trabaho ang Vice Presidente? Bakit ho yata salungat dito, mga bossing? Di ho ba? Yan. Matatanong na naman ng taong bayan yan. Anyway, mga bossing, dumako ho tayo dun. Yung hearing kanina, ayan, nangangati na yung mata ko. Pagod na din do. Yung hearing kanina, mga kababayan, pinanood ko simula umpisa hanggang dulo ho. No? Sabi ko, nako, ang pinaka-tatayo ho yata na chair, si Robin Padilla. Si Robin Padilla ho, mga kababayan. No? Si Binoy. So sabi ko, nako, mukhang walang mukbang session ngayon ng araw na ito Mukhang magiging busy ang number 1 senator natin, mga kababayan. And pagbukas ho natin ng live stream kanina, Robin Padilla ho agad ang nagsasalita, mga kababayan. Nandoon ho yung pagbate, nandoon ho yung, sabi ni Densky 0619, boy mukbang. Nandoon po yung pagbate, nandoon din po yung pagsasalita o yung pagbate ng ating number 1 senator, mga kababayan, sa wikang Muslim, mga bossing. Ayun sa wikang Muslim, mga kababayan. So ngayon, sabi ko, eto na, umpisa na. Banat agad si Robin Padilla. Pagbukas na pagbukas mga kababayan, alam niyo po kung ano ang unang topic? Yung security po ni Inday Sara Duterte. Na sana yung session na po na yon para po doon sa pinagpipilitan nila na ang PNP daw po ay nagkaroon ng sobra-sobra o pagmamalabis na puwersa po doon sa KOJC, mga kababayan. Pero hindi yun yung pauna.
Na bakit ko nasasabi na napipikon pala itong si Senator Robin Padilla sa mga vloggers po, mga bossing. Gusto niya daw malaman kung ano daw po ang katotohanan kay Marbil, mga kababayan, at hindi daw po doon sa mga vloggers kasi naman kayo Sinasabi niyo palakain si Robin Padilla. Kaya ako nagagaya sa inyo. Ano naman po kasi ang sasabihin natin, mga kababayan, patungkol ho kay Robin Padilla? Sa kada makikita natin siya sa sesyon ng ngumangata. Sa kada makikita natin doon sa sesyon, ang sarap po ng subo, mga kababayan. Hinihintay natin siya magtanong, hinihintay natin siyang makihalubilo doon sa sesyon, ni wala ho tayong marinig, mga bossing. Ano po ang sasabihin natin sa kanya? Patungkol ho sa kanya. Di kung ano, yung nakita ho lang natin, mga kababayan, sabi nga niya daw ho kasi, mabuti at mabuti nandito ka, General Marbil, para naman malaman namin sa inyo ang katotohanan. Yun, sinabi sa kanila kung ano ang katotohanan. 300 plus pa ang tira, no? Doon sa security ni BP Sara, mga kababayan. Pilit nilang halata ko, pilit nilang ayaw ipasabi. Huwag na natin pag-usapan yung numero na natira. Dahil mga kababayan, sabi ko nga ho sa inyo, pag narinig ng taong bayan, di ba Ma'am Lynn Hirakawa, shoutout po sa inyo. Pag narinig ng mga kababayan nating mga Pilipino kung ilan pa yung tira doon sa security ni BP Sara, hindi ho maniniwala doon sa mga paawa effect nila. Hindi ho maniniwala doon sa ka-OA nila. Mga kababayan, sabi ko, eto na naman, bumanat na naman si Senator Robin Padilla. No? Kung matatandaan niyo po, mga bossing, Pideyalik, nandoon si Binoy. Nandoon si Binoy, mga kababayan, nakaupo. Meron din siyang paunang bati, meron siyang paunang, kumbaga yung mga sinasabi nila bago po mag-opening. No? Bago po sila, habang sila ay nagpapakilala. Nung Pideyalik, mga kababayan, Maricel Soriano nandoon. Ang layo din ho nung sinabi ni Binoy, mga kababayan. Ang sinabi niya yung ganito, ganyan, sa aming mga artista, sabi ko, wait lang, bakit ang lalayo?